Malalaking tipak ng semento ang nakatakip sa imburnal na ito. Marumi, mabaho, at delikado. Hindi ito lugar para sa tao. At lalong hindi para sa mga bata. Pero minsan, malakas ang tawag ng pangangailangan. Kulay itim at halos hindi na umaagos ang Tulyahan River na nasa pagitan ng Valenzuela, Navotas at Malabon. Pero mukha mang patay ang ilog, bukal pa rin ito ng buhay para sa marami. Sa Malabon, Saan ang bangka mo? nakasalansan sa bubong ng kanilang bahay ang maliit na balsa ni Cholo. Op! Ingat! Yun, nakatulang kita. Ito na ba yun? Magaan lang pala, no? Kawag-kawag ang tawag dito. Isang balsa na gawa sa ilang piraso ng styrofoam at kahoy. Binalansi ni Cholo ang mga palanggana. Kumuha ng 2 pang maliit na styrofoam panagwan at walang takot na naglayag sa ilog. Pakay ni Cholo ang mga basurang palutang-lutang sa tubig. Ano yung mga kinukuha mo sa tubig? Yung mga sibak po. Para mga plastic. Opo. Dinadampot ko lang po pag nakikita ko na lang po. 13 anyos pa lang ang bata. Pero sa murang edad, namulat na siya sa kasalatan ng kanyang pamilya. Ilang taon mo sinimulan yung pangangalakal mo? Nasa 8 po. 8 years old ka pa lang. Maliit mo pa nun, ah. Bakit mo naisipan? Kasi po wala pong trabaho. Kasi po hindi po ang makakain araw-araw. Pagkaahon mula sa ilog, pinapatuyo, pinaghihiwa-hiwalay, at maayos na isinasalansa ni Cholo ang mga naipong kalakal. Iniipon niya muna ang mga ito bago ibenta sa junk shop. Isa't kalahati po sa 40. May naitabi pa siyang pera, kaya dumiretso sa tindahan ng bata. 127. Bigas po, tsaka dilata. Bigas ma. Pero bukod sa pambili ng pagkain, may isa pa palang dahilan kung bakit porsigido si Cholo ng mga lakal. Ang paggawa po ng bahay. Ikaw ang magpapagawa ng bahay niyo? Wow. Ba't mo naman naisip yun? Kasi maliit na po yung bahay namin masikip na rin po Kahoy na lang din kasi yun. Siksikan kayo doon? Opo, siksikan lang din po. Sa lungsod naman ng Navotas, kagigising lang ni Bitoy. Laman ng kalsada ang 12 anyos na bata. Pero uuwi siya ngayon para magpalit ng damit. Nakatira sila sa ilalim ng binabahang tulay.
Natutulog ka ba dito sa bahay ninyo? Opo, minsan. Minsan. Pero mas madalas wala ka dyan. Opo, doon ako natulog sa Saan? jeep. Bakit dun ka natutulog sa jeep imbis na dito sa bahay ninyo? Wala nga po eh, nakain. Pagkabihis, agad nang lumakad si Bitoy. Hindi pa kumakain ng bata at wala rin siyang pera. Kaya dumiretso si Bitoy sa isang karinderya kung saan binibigyan siya ng pagkain paminsan-minsan. Opo, salati lang. Hindi naman laging umaasa sa hingi si Bitoy. Saan ka kumikita ng pera ngayon? Ngayon, fishport po, labin po, labi na, apon. Anong trabaho ang ginagawa mo sa Ang fish? hila po, minsan Hila ng mga- nabantay. Magkano ang binibigay sa'yo? Minsan, 50, minsan 20, minsan. Tsambahan lang nalaki doon po, maraming isda, 300. Pero kahit halos araw-araw nagtatrabaho si Bitoy, hindi raw siya nakakaipon ng pera. Hindi po eh, nakain kami. Naubos agad? Nakain lagi. Wala ka bang gustong pag-ipunan na bilhin? Meron po. Ano? Damit. Damit. Bakit hindi ka mag-ipon ng pera para doon? Oo po eh. Ratos lagi. Pero sa mga komunidad na ito, may isa pang paraan para madagdagan ang kita. Ang paggalugad sa mga imburnal. Pag may nalalaglag po bare, pamagdating ko po. Diyan po sa butas-butas. Kasi marami rin po nahulog na bare dyan. Mga dumadaan, nahulugan ng pera. Ipinakita sa akin ni Cholo ang kanyang diskarte. Ito po, dito po tayo. Dito? Ako, dyan. Itong mga butas-butas dito. Saan galing itong mga magnet na to? Sa speaker po. Binibili mo yan o Hindi po. napupulot mo lang? Napupulot ko lang din. Oo. Siguro mahaba na rin po ito. Yan po, tatali na po. Yan po, natali. Pwede na po ilusot. Yun. Shoot agad. Ako rin ha. Subukan nila ba? Dito ba? Dito? Pwede? Papa, Ang maagos pala tubig sa ilalim ano? ayun o, Ayun. Ano mo? piso. Ang galing mo ah. Ako kaya? Pako! Wala. Wala, doon tayo sabi. Wala. Wala pa rin. Yung Meron ba? benching ko. Wala. Benching ko. Meron? Oh, benching ko, ayun o. Ako nga no. Yes. I'm rich. Benching ko. Lagyan mo na muna dyan. Ito, benching ko rin. Benching Ano ba ko. to? Ipunin natin yan. Puro benching ko. Ito, meron ba dito? Giit ni Cholo, abandonado na ang mga baryang nakukuha niya sa imburnal. Meron. Ayun. Yun. Hindi naman daw siya kukuha ng gamit na pagmamay-ari ng iba. Ma, makikisuyo lang po dito ah. Diyan nga po may nahulog na ikaw eh, binalik ko. Minsan nga po hinahanap ko po yung may-ari. Buti naisipan mo ibalik. Siyempre, mahalaga rin po sa kanya yun. Mahal din yung pag binili. Mabait na bata ka ba? Ako, makulit lang po. Now, doon po tayo sa... Meron ka na ha? Wala. Wala. Ganyan eh.
nothing. Puro buhok lang. Puro buhok at kung ano-anong dumi. It's not your day, ah. Hindi, Sa bahay, nilinis muna ni Cholo ang mga naipong barya. Ang suma total, 2 pesos and 75 centavos. Yung 275, sa karanasan mo, konti ba yan o marami na rin po yan. marami na rin yan? Maliit na halaga, pero lumalaki kung iipunin. Ano to? Ito ba yung mga naipon mo rin? Ito po po yun na magnet. Na-magnet mo nito mga to? May collection ka, ah. Dami. May mga lumang barya pa dito, ah. Mga dating pera. Oo nga. Tingnan natin. Ito, oh, lumang piso, oh. Yung kalabaw pa. Nabuto mo ba to? Sa piso. Ito, 5. 5? May gumagamit pa ba nito? 5? Nay, tumatanggap pa ba kayo ng ganito? 5? Sinusukli po minsan sa Iniipon niyo pa ba to? Talagang kahit ito, parang pag sinusukli ito, minsan iniiwan na lang eh. O kaya, yung mga tinatapon na lang ito eh. Si Bitoy, sinusuyod din ang mga imburnal sa iniikutang komunidad. Pero di tulad ni Cholo, wala siyang dalang mga magnet. Sa halip, kamay lang ang ginagamit niya. Marami ka ba nakukuha? Opo. Minsan hindi. Unti lang. Gaano kadalas ka nakakakuha ng mga barya kapag ginagawa 10 mo yun? piso, isang 5 piso, isang piso, 3. Yun lang. Sa dumi ng burak at tubig, kailangan ni Bitoy mangapa at maghalukay para makahanap ng barya. Utak natin. Bakit mo ginagawa yon? Opo. Nakain si Mama, si Papa. Tapos kami. Lahat kami. Yung mga tigpipiso ba, 2 piso, 3 piso, importante ba sa inyo yun? Opo. Ano bang nabibili ngayon sa piso? Opo. Tubig. Mahal dyan, no? Biscuit, tapos tape. Magkano ba ngayon ang biskwit? 8. Ang kape, magkano? 15. Oo. Jeez! Hindi po. Minsan 15. Sa wakas, may nahanap na piso ang bata. Sapat lang para bumili ng isang supot ng tubig. Masaya ka na ako ang piso. Wala ring regular na trabaho ang amain ni Bitoy, na kinakasama ngayon ng ina ng bata. Ako talaga tinutulong lang ang ama yan, sir. Kasi
napamahal na rin ako sa kanila kasi tuwing bigkas nila papa, parang masaya rin ako ba. Pero sa dami raw ng mga inaalala sa buhay, nahihirapan silang palakihin at gabayan si Bitoy. Parang lumalabas, walang ginawa itong bata kundi tumiskarte, magtrabaho, kumita ng pera. Oo, kasi kahit anong payo ko niyan, sir, talagang kusa siyang lalayo at aalis sa amin para mag-diskarte. Madalas talaga hindi nagpapaalam. Nag-aalala ko ba para sa kanya? Oo, sa alala lang, sir. Anong magagawa ko kung desisyon nila? Aalis talaga. Eh, siyempre, pag sinarado ko sila or kinulong sa bahay, pangit naman. Eh, bawal naman yung gawin. Minsan, ang pag-alagalang si Bitoy may ibang pinapasyalan tuwing hapon. Binibitbit siya ng kanyang mga paa sa malapit na eskwelahan. Sino dito pwede magsulat sa blackboard? Sige nga, gayahin nga po ninyo. Yung mga kaibigan mo, pumapasok ba ng school? Opo. Anong naiisip mo pag nakikita mo yung mga batang pumapasok ng school? Nangingit ako po. Naiinggit ka? Bakit ka naiinggit? Gusto ko mag-aral. Dahil kapos daw sa pera, tumigil sa pag-aaral ang bata noong grade 1. Ngayon, pasilip-silip na lang siya sa mga silid-aralan. Nakikinig ka ba sa lesson? Minsan po, ABC, tapos yung basa. Ba't ka nga ba sumisilip? Opo, natuto. Hanap ang ibang ayos. Ulit, 1, 2, 3, go! Okay, sino masunod? Sige na. Mababa ang kisame. Dahil sa pag-iipon ni Cholo, marami na rin pala siyang naipundar. Ito yung gusto mong paayos, no? Apa, pati bubong. Doon sa pagkatrabaho mo, nakapagpundal ka rin ng Apo. gamit. Ano yung mga nabili mo na? Ito po, lalagyan na po ng damit. Nasira na yung dati Apo. yung nalagyan. Magkano ang bili mo dito? Nasa 500 po. 500? Isa po. Mahal din, ha? Gano'ng katagal mong pinag-ipunan yun? Nasa, po, 3 buwan siguro. Tapos, ikaw rin ang bumili nitong Apo. higanan. Ako po, Magkano naman yan? 800. 800. Kasi pag nakapato, pag nalalaglag, nababasag. Tsaka yung mga siguro, pag mga ipis, no? Oo. Mga gapangan Kaya na. inarangan na rin po yan. Ano pa, ikaw rin bumili ba ng higaan Apo. mo? Ah, talaga? Magkano naman yung bili mo sa higaan mo? Mga nasa 900 siguro. Si 900? Papa kasi bumili niyan. Pinagay ko na lang ng pera. Ah. Bakit mo naman naisipan bumili ng higaan? Kasi po ito, para matalugan yung kapatid ko dyan. Iba Kaya siya yung doon natutulog nagsisiksikan dito. Yun. Wow. Pwede po gawin po. Oo nga, no? Pwede rin gawing upuan. Pwede ko pa subukan? Sige, Ah. Aba, pwede. pwede. Tapos, pwede rin ihiga Ah. ito. Aba. Okay, ah. Okay, ah. Komportable nga. Ito ang alkansya mo. Apo. Sinong gumawa ng alkansya? Kailangan ko lang di po yan sa kalakal eh. Napulot mo lang Apo. din? May mga ano pa. May mga May coins. barya tsaka Oo. mayroong papel. May bills. Ito
Tuwing kailan mo binubuksan to? Pag nakarami na akong naipon. Hindi ka natutokso na buksan para bilangin? Panahon? Hindi ko muna bubuksan yan. Mm. Bakit di mo binubuksan agad? Para maipon ko na. Para mapuno ko muna to. Malaking tulong man si Cholo sa kanyang pamilya, may isang problema. Sa dalas ng kanyang paghahanap buhay ngayon, tumigil na sa pag-aaral si Cholo. Kailan ka tumigil? Mag-aral. Yung mag-grade 7 sana po. Kaninong desisyon yon na tumigil? Sino ang nagdesisyon na tumigil sa school? Ako po. Eh, pag nag-aaral ka, baka mas malaki ang chance mo na kumita ng mas malaki. Oh. Kapag nakapagtapos ka. Tinatamad ka na ba sa school? Opo, tinatamad ko. Bakit ka tinatamad? Gusto ko na lang po maghanap buhay. Kailan ka babalik ng school? Pag gusto ko na po bumalik. Ang 5 kapatid ni Cholo, patuloy pa rin sa pag-aaral. Oh, ito Cholo pa. Thank you. Minsan, si Cholo pa nga raw ang nagbibigay ng baon sa kanilang bunso. Bakit daw? Ba't ayaw niyang pumasok? Yung hindi ko nga po alam, tinatanong ko naman po siya. Nakita po siguro niya yung papa niya, nag-pandemic po, walang trabaho. 2 taon po walang trabaho yan. Tapos ngayon, extra na lang. Naisipang tumulong. Bata. Naisipan na po niya tumulong. Anong dumadaan sa isip mo na bilang isa pa nga sa pinakabunso mo, 13 pa lang siya. Siya pa yung nagtatrabaho. Yung po nga, inano ko po nga sa kanya yan eh. Inano ko po sa kanya, mag-aral ka. Kasi kung gusto mo yung matupad yung pangarap mo, pumasok ka. Marahil, impluwensya rin ito ng nakikita ni Cholo sa ibang mga bata sa kanyang komunidad. Sa datos ng gobyerno, noong 2021, tinatayang 4.3% o 1.37 million na mga batang edad 5 hanggang 17 ang nagtatrabaho na. Sa buong mundo, ito ang unang beses sa loob ng 2 dekada na tumaas ang bilang ng child laborers. At kapag nagtatrabaho ang mga bata, wala sila sa eskwelahan. Isang linggo mula nang makilala ko si Bitoy, pinuntahan siya ng mga social worker ng Navotas sa Fishport. Ako si Ate Mika, ha? Ako ay social worker ng CSWDO. Patakaran ng lungsod na i-rescue ang mga batang lansangan alang-alang sa kanilang kaligtasan. Bilis, bibigyan ka namin ng pagkain. Sama ka lang sa amin, ha? Dahil ito na ang nakagisnan niyang lugar, hindi naging madali ang pagkumbinse kay Bitoy. Tara na, sama ka na sa amin. Tara na. Samahan mo kami doon. Dito lang ako! Pero sa pagpupursige ng mga social worker, sumama na rin si Bitoy kalaunan. Dinala siya sa Bahay Pag-asa, isang shelter ng mga menor de edad sa lungsod. Pinakain, pinaliguan, at sinuri ang kalusugan ng bata. Ano ba gusto mong tawag sa akin? Ate o ma? Si Ate Mika. Magiging preview lang ako. Ang mangyari. Sa karatig lungsod ng Maynila nakatira ang mga magulang ni Bitoy. Ikaw ay... Dito raw muna mananatili sa shelter ang bata habang nakikipag-ugnayan pa sa mga opisyal doon. At inaalam ang tunay na sitwasyon ng kanyang pamilya. Bawal kaya yun. Bawal yun nagtatrabaho ang bata. Kasi hindi ka pa dapat magtatrabaho. Dapat ikaw nag-aaral ka.
At risk siya for abuse. At risk siya sa madaming bagay dahil siya ay wala sa poder at pangangalaga ng kanyang magulang na dapat talaga ay mabigyan ng intervention, no? At ma-rescue talaga. Neglected siya eh. It's a form of it's an abuse, no? Si Cholo naman, marami-rami nang naipong kalakal. Kaya dinala na niya ito sa junk shop. Oh, 242. Pagdating sa bahay, ginanahan si Cholo na bilangin ang kanyang naipon sa loob ng mahigit 3 buwan, kasama ang mga barya. Tinulungan siya ng kanyang nanay. Mula po nung inipon niya yan, ngayon na po yan nabuksan. 4, 5, 6, Ang grand total, 2, 3. Pinakaba. Magkano lahat, ma? 7,680. Hindi na kalangiti mo. kulang pa raw ng mahigit 15,000 pesos ang naipon ni Cholo para sa inaasam na pagpapagawa ng bahay. Kaya, ibinilik niya muna ang alkansya sa kanilang taguan. Hindi pa huli ang lahat. Para kay Bitoy at kahit kay Cholo. Mga batang gumagawa ng sariling paraan para mabuhay sa mundong mahirap at marahas. Ang pag-ahon ng kanilang pamilya mula sa kahirapan, hindi pwedeng iasa sa kanilang maliliit na kamay. Nakasalalay ito sa kalinga ng kanilang mga magulang at ng komunidad, hindi sa kanilang pagkayod. Para sa bawat barya. Magandang gabi. Ako si Atom Araulio at ito ang Eyewitness.